mahirap intindihin. Kasi kapag ang church people ang kausap natin, hindi nila agad naintindihan ng Bible kung anong ibig sabihin nun. Amen? So, napakahirap po na nagtuturo ka pero hindi mo alam yung tinuturo mo. So, mag-ano tayo ng Bible na mabababaw lang po yung translation, ganun. Or wag nating pahirapan, wag nating gumamit tayo ng Bible na kayang-kaya lang i-access ng kakayahan ng pag-iisip ng mga unbelievers. Kasi hindi natin pwedeng ituro yung malalalim na katuruan sa mga tao na unchurched. So, napaka-common sense lang po. They are unchurched people, hindi sila ganun kapamilyar. Hindi sila ganun kahusay na intindihin yung ating pinapaunawa. Yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. So, kailangan nating hindi makisabay sa way ng pamumuhay nila, kundi gawin nating kaabot-abot lang at kauna-unawa ang Bible sa kanila. Amen. Wag nating bigyan natin ng clarity, yung more important na maintindihan nila about the gospel, about the good news. Amen. Balat tayo ng Bible na mababaw lang po ang translation. Amen. So, yun yung mga bagay na tinuturo sa atin para makapag-win tayo. At mamili lang tayo, select the scripture na babasahin natin sa mga unchurched in mind. O, di ba? Isasaalang-alang din natin yung kanilang pag-iisip, kung ano lang yung kayang abutin ng kanilang pag-iisip. Amen? So, mahalaga po yun na matutunan natin bilang mga mananampalataya na nag-i-speak tayo o nagsasalita tayo sa harapan ng mga unchurched people. Amen? So, ngayong gabing ito, tuturuan tayo how to provide, 'di ba, ng outline po sa scripture na written out. Amen? So, bago yun, let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we honor you, Father. We bless your name and we glorify your name, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa umagang ito, sa hapon na ito, saan man kaming sulok ng mundo. Salamat na pinag-isa mo ang aming mga oras, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, na magkaroon kami ng kagalakan na tumanggap, matuto, Panginoon ko, ma-rebuke, Ama, at makapag-aral, Panginoon, ng tama ayon sa iyong kalooban, Ama, na yung divine calling and divine purpose namin ay maganap po sa buhay namin, Panginoon, habang kami ay sama-samang natututo, habang kami ay sama-samang nag-aaral, habang kami ay sama-sama, Panginoon, nagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig na inilagay mo sa aming mga puso na patuloy kaming magmalasakit, Panginoon, sa mga kaluluwa pa na wala sa iyong paanan. Kaya naman, Ama, patuloy kaming humihingi ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagkalooban mo rin kami ng pangunawa na mas maunawaan namin ng mas malalim ang kahalagahan ng gospel, Panginoon, kung bakit ito tinawag na mabuti. Mabuting balita dahil sa mabuting Diyos na katulad mo. Purihin kadakilang Ama, sa iyo ko po tinataas, Panginoon ko, pinagkakatiwala ang katagumpayan ng gawaing ito at patuloy mong buksan ang puso at isip ng aking mga kapatid ayon, Panginoon ko, sa mga mahalaga at importanteng bagay na matter ito para sa iyo because you care about us. Purihin kadakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, mag-provide daw tayo ng outline with scripture po na naka-written out. Amen. So, madalas sa mga church natin, nakikita po natin, ano, meron silang mga plan ng titles na naka-appeal sa ating churches. Kaya madalas nakikita ninyo sa harapan ng mga churches natin, may mga maliliit na paper doon para maingganyo yung mga tao. Sometimes nakakakita tayo ng mga newspaper, nakakakita tayo ng magazine, amen, para ma-attract yung mga tao na nagpupunta sa church natin. Especially yung mga tao na mga unchurched people. Kaya minsan, 'di ba, nilalagay natin doon saan nagsimula yung mga churches natin, 'di ba? May mga magazine na nakalagay, 'di ba? And mga prayer requests na gusto nilang i-send, mga envelope doon, 'di ba, na pwede silang mag-share kung gusto nila kasi may mga tao talaga na alam niyo yun, kahit na first time pa lang nila ng church, they have the heart talaga na magbigay. So, ito yung mga bagay na pwede pong mag-impact sa mga tao na mga unchurched people. Amen? Meron tong
alam niyo yung maakit yung kanilang mga mata sa mga bagay na naka-display doon sa ating churches. Amen? Yung mga title, 'di ba, na title pa lang maiengganyo mo na. Halimbawa sa magazine, maengganyo mo na yung mata nila na mabasa yon. Amen? So, napakahalaga po nun. Or paano, di ba, mag-share ng gospel, merong mga booklet na binibigay doon, paano makatanggap kay Jesus, di ba po? Yun yung mga nakikita natin sa harapan ng ating mga church. Amen? At mahalaga yun, mga kapatid, kasi minsan hindi mo na kailangan magpaliwanag pag nakita nila yung booklet na yon sa harapan ng churches ninyo, pag habang nag-aantay sila na magsimula yung service, na binabasa na nila yun. Amen? Kaya maraming tao na kini-criticize yung mga gano'ng way. Pero this is the kind of strategy na pwede nating gawin, mga kapatid. Kung yun ngang mga tao dito sa mundong ito, 'di ba? Gumagawa sila ng mga advertisement, eh, 'di ba? Nagbibigay sila ng mga flyers para maengganyo sa business, 'di ba? Calling card, yung mga tao, ganun din po sa pagiging spiritual natin, mga kapatid. Huwag nating gawing komplikado ang lahat ng bagay, lahat ng kaparaanan, kung kayang gawin ng makamundo, kaya din nating gawin. Kung kaya ngayon sa ang social media, gamitin natin ang social media natin para i-advertise yung ating mga ginagawa spiritually. Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay, 'di ba po, sa tinapay lang. Amen. We need the word. We need the God's word para makapamuhay tayo ng tama ayon sa dakilang layunin at kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya let's make a strategy din po. Amen. Sabi nga dito sa Luke 16. Amen. Basahin ko po sa Luke 16 verse 8. Luke 16 verse 8, sabi niya dito, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So, kung ang mga makasanlibutan daw po ay mahusay sa paggamit ng mga bagay na makabundo, bakit hindi rin natin gamitin ng mga church people, tama po, para sa mga taong unchurch? So, yun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Katulad po ng sinabi sa ating verse, pahanap nga po, Colossians 4:5 and 6 po. Colossians 4:5 and 6, dahil ikino-continue po natin yung ating topic. Anyone po na pwede pong maki-involve para magbasa. Colossians 4:5 and 6 po sa Tagalog. Amen po. Colossians 4:5 and 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen. Salamat po sa Amen. salita. Amen. Sikapin ninyo. So, sino po'y kinakausap? Tayo po yun. Amen? Sikapin natin. Gumamit tayo ng mga magagandang salita. Sabi po dito sa Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen? So, napakahalaga po, napakahalaga ng mga mabubuting salita. Dahil mabuting balita ang ating ipinapahayag, kaya po ito tinawag na good news sa Bible, kailangan yung mga labi din natin. Tayo po, nariringgan din tayo ng mga mabubuting salita. Kaya nga, sa pagpipreach sa mga unchurched people, mahalaga po, lalo na sa mga evangelists, na matutunan natin ito. Para po to sa bawat isa. Sabi natin Mirasol kanina, nahihiya, huwag ka pong mahiya. Lahat po dito pinag-aaralan namin. Paano umabot, 'di ba? Bago ka man o matagal ka na sa pananampalataya. Amen. Lahat po ito is adaptable sa bawat isa sa atin na matutunan. Napakahalaga po ng pag-aabot sa kaluluwa. Amen.
napakahalaga ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya itong pinag-aaralan po natin, isa-puso po nating lahat. So, ito po yung mga bagay na pino-provide ng church, amen, para sa mga unchurched people, para maabot natin sila at maengganyo natin sila. So, itong mga babasahin ko is reason lang po na ng ibang para makita natin kung paano natin, lalo na yung mga pastor natin, sila Pastor Rodel, yung mga magsisimula pa lang sa church or sa mga evangelist na pwede nating gawin. Amen? Alam natin na katulad po sa pag-evangelist, kapag merong budget ang church, amen? Pero madalas ito po'y nakakalungkot sa mga missionaries at mga katulad natin, ano, we don't have budget ang pagiging missionaries po. Wala 'tong nakalaan na budget, depende po talaga 'to sa mga nagli-lead sa church. At depende rin 'to sa mga tao na nakakaunawa sa mga ginagawa para sa pag-aabot ng kaluluwa sa labas ng church. Ang mga unchurched people, they don't have own Bible. Kaya maganda rin po na strategy yung magbigay tayo ng Bible. Amen? Libreng Bible. Kasi hindi mo man makita yung tao na yon, naniniwala ako na one day, pag dumating sa kanya yung problema, no, makita niya man yung Bible na yon, magpahayag yung Panginoon sa pamamagitan ng libreng Bible na pinamigay sa kalsada ng mga evangelist, ng mga missionaries, magpapaalala yun sa kanya para bumalik sa Panginoon at tawagin ng Diyos. Amen? Ito yung mga bagay na pwedeng i-provide po sa mga taong unchurched people. Amen? So, kung tayo po ay nasa labas, pwede din tayong magpahayag ng salita na magre-relief po ng mga anxiety, ng mga problema ng mga tao, yung hindi natin sila i-embarrass. Kung gusto nating mawin yung mga tao, wag po tayong mapanakit masyado. Amen? Huwag tayong mapanakit ng mga salita. Piliin natin yung magaganda at mabubuting salita na maa-absorb ng puso nila, na mararamdaman nila na may nagmamahal sa kanila. Amen? Na may nag-aantay sa kanila, na may nagmamalasakit para sa kanila. Mga salita, amen, na makapagpapalapit sa kanila sa Panginoon. Kaya maghanap tayo ng mga word, scripture, na makapag-iis ng pain nila, na makapagtatanggal ng walang kapayapaan na mind. Dahil ang mga unchurched people, marami pong kaguluhan yan. Dati din tayong ganon. Ilalagay natin lagi yung ating sarili sa mga taong katulad din naman natin dati. Amen? Kaya, kung halimbawa tsismosa yan, amen, mag mag-ano tayo, kung halimbawa ang magpe-preach tayo about sa mga tsismosa, 'di ba? Wag naman ano, wag kayong katulad ko dito sa loob. Eh dito mananampalataya na tayo kaya nanunugat ako. Amen? Nagre-rebuke tayo, nagko-correct tayo because we are part of the body of the Christ. Amen? So kaya ako nanunugat kasi we are body. Amen? Kaya ako tinuturo sa inyo na paano mo sinasabing mahal mo si Jesus? Then at the same time, tinataga natin si Nanay Andrea, 'di ba? Sa likod niya. Amen? So we cannot do that. Kasi if God is the head ng church, sino sa palagay mo yung tinataga at sinusugat mo kapag sinisiraan mo si Nanay Selena? Amen? Sino sa palagay natin yung ating winawasak kapag winawasak natin yung buhay ni Kuya Fred nang hindi niya alam? We are one. Amen? So, sinasaksak mo at sinasaktan mo yung same na kamay, pinuputol mo yung same na paa ng body of the Christ, ng same na Diyos. Tama? Amen? Naintindihan nyo, naunawaan nyo po, di ba? Bakit mo tinataga yung kapwa mo nasa church? Kapwa ka-fellowship mo, nginingitian mo pa. Pagkaharap mo, tapos pagtalikod, bigla mo sinasaksak, samurai pa, hiwa-hiwa na, grabe. Grabe mong mainsulto. Amen?
Grabe mong wasakin yung pangalan niya na halos tapak-tapakan mo, punit-punitin mo pa, sunugin mo pa, parang ganun na yung ginagawa mo sa paninira mo sa iyong kapwa mananampalataya. Pero sinasabi mo na, I love you, Lord. 'Di ba? Triple kill, sabi pa nga, hindi lang double kill, Ate Joy. Triple kill, sabi. Knockout, 'di ba? Grabe. Pero sinasabi mo that you are the body of Christ, 'di ba? Parang nakarelate yung mga Mobile Legend addict dito dati, ah. Amen. Kaya kaya ako gano'n magsalita, kasi ayoko na maging gano'n tayo. Lagi ko nga sinasabi, 'di ba, even sa Bible sinasabi na ano tayo, magkaroon tayo ng puso na nagmamahalan, na mabuklod, 'di ba, sabi sa Ephesians 3 po, Ephesians 2, magkasama-sama tayo na punong-puno ng pagmamahal na galing kay Kristo, 'di ba? Na ang dahilan ng ating pagsasama-sama ay sa pamamagitan ng pagmamahal niya. Amen? Kasi kung pagmamahal ni Kristo ang nasa puso natin, pagmamahal sa kapwa natin is totoo, hindi plastic, hindi may maskara. Amen? So, kaya ganun ako magsalita pag dito sa loob kasi ayoko magtagaan tayo. Gusto ko lang magmahalan tayo, magtulungan tayo, maramdaman natin yung totoong malasakit dahil yun ang kailangan ng mundong ito. Wasak na ang mundo sa pagsisiraan. Amen? Sa pag-aaway-away, sa kawalan ng kapayapaan. And then tinatawag natin ang sarili natin na body of the Christ, tayo ding body nagwawasakan. What is our difference? Chismosa na nga yung kasama nating unchurched people. Pati tayong nasa church, chismosa na rin. Magsama-sama na tayo. Wala na tayong pinagkaiba. We are uncommon life. Hindi na common yung buhay natin. We are living in supernatural life. Kaya mamuhay tayo ng ayon sa supernatural. Mamuhay tayo ng uncommon. Huwag tayong Ganyan? maging, huwag tayong maging common. Na katulad ng dati nating pamumuhay. Kaya now, tayo ay uncommon life. Meron na tayong idea kung paanong abutin yung mga unchurched people. 'Di ba? Kasi dati tayong ganun. Amen? Natutunan nating magmahal ng pagmamahal ng Panginoon kasi natutunan nating tanggapin ang pagmamahal niya. Acceptance and receiving ang buhay Kristiyano. Gusto mo magkaroon ng holy life? Tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos. Gusto mo magkaroon ng righteousness ng Panginoon? Tanggapin mo ang pag-ibig niya para maunawaan mo ang totoong kahulugan ng good news, ng gospel at ng resurrection ni God. Kaya tayo na-redeem, kaya tayo na-restore, kaya tayo nabuhay. New life, new beginning, new nature, born from above. Amen? So, hindi common. Hindi siya common, kapatid. Kaya kung mataas ang pagtingin natin sa Diyos, mataas ang pag-honor natin sa Kanya, tingnan din natin sa lens ng Panginoon, yung mga taong nasa labas. So, ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Mahalin natin sila na parang pamilya natin. Katulad ng paghahanap ng Panginoon sa iisang kaluluwa na nawala sa 99. Amen? Iniwan niya yung 99 para sa isa. Ganon kahalaga ang kaluluwa sa Diyos. Ang isa ay malaking kawalan sa Kanya. Kaya yung mga tao na nasa labas, trabaho natin na ibalik sila sa dating image. Trabaho natin na ibalik sila sa paanan ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya mahalaga yung tinuturo sa atin ng Panginoon namang strategy na to. Kasi isa ka rin. Isa ka rin sa produkto ng mga evangelist sa labas, ng social media, amen, na inabot po ng Panginoon. Know how to care. Isa ka rin sa resulta ng panalangin ng iba. Amen? So everyone can read verses. Pwede tayong magbasa ng malalakas na verses po sa labas. At basahin natin yung iengganyo natin sila. Kapag tayo may fellowship, iengganyo natin sila na sama-samang pare-pareho yung Bible. Pwede rin yun.
na gawin nating mga strategy. Amen? At para magkasabay-sabay, para kahit sila may participation kapag tayo may fellowship. Maganda na ginagawa yung ganun. And then, magpanalanginan sa bawat isa. Amen? Tapos, yun nga, sa bahay naman, kung gusto mong mawin yung iyong pamilya, magdikit ka ng mga verses dyan. Kung sila ay unchurched people, di ba? Kung may anxiety, dikitan mo yung salamin ng anak mo, di ba? Na reminder para sa kanila. Amen? So, mahalaga yung mga bagay na yon. And next, yung plan sa ano po sa church, ano, plan your title to appeal to the unchurched. Nasa labas ka man o nasa loob ka man. Amen? Nawala ako. Amen. Praise Jesus. So, yun po. Sorry, Lord. Mag-ano tayo ng mga kaingga-ingganyo na mga title ng mga topic na pwede nating ibigay sa kanila. Amen? And then, mahalaga din po yung preach in series. Kapag mga bago yung mga unchurched people, halimbawa gusto mo magtayo ng ministry ng youth, di ba? Yun ang pakapanawagan sa'yo ng Panginoon. Huwag tayong patalon-talon. Amen? Turuan natin sila na matuto yung tamang way po ng pagtuturo. Katulad ng mga youth Bible study ngayon. Ako po sinisikap ko talaga. Tuwing linggo po, 3:00 ng madaling araw, gumigising po ako para abutin yung mga kabataan sa Pilipinas. Ang tinuturo ko sa kanila, una binibuild ko yung foundation nila ng pagkilala sa Panginoon. Yun lang muna. Hindi ako tumatalon sa kahit saan. Foundation, paano kilalanin ng Panginoon at paano kilalanin yung identity nila sa Panginoon. Inaabot ko para hindi sila maghahanap ng pag-ibig sa sanlibutang ito. Gusto kong matutunan nila na ang pag-ibig ng Diyos, sapat yun para mahalin nila yung sarili nila dahil maraming kabataan na nagpapakamatay ngayon. Amen? So, yun yung pinapounded ko sila sa word na alam ko na pwede silang dumating sa point dahil pinag-adaanan ko ang pagiging kabataan. Marami silang hahanapin na pagmamahal sa labas, sa kaibigan, sa tropa. Amen? Kaya yun yung doon ako nililid ng Panginoon, maging founded yung pag-ibig nila. Magkaroon sila ng acceptance sa pag-ibig ng Diyos. Kasi minsan, ang mga tao, even sa mga hindi mananampalataya, they resist the love of God. Ayaw nilang tanggapin yung pag-ibig ng Diyos kasi hindi nila natutunan na na i-receive yun. And even sa atin, we have to accept the love of God. We have to receive because we are recipient. We are all recipient, mga kapatid. Wala tayong binilt sa Lord ni hindi nga tayo naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Wala kahit isa sa atin dito ang makapagsasabi na una pa lang hinanap mo na ang Diyos. It is biblically po, ang Diyos ang naghanap sa atin. Walang naghahanap sa Diyos. Nasa Roman po yan. Kaya walang isa sa atin magsasabi, from the beginning pa lang hinanap mo na yung Diyos. Hindi po. Ang Diyos ang naghanap sa'yo. And even sa mga series natin ng Found, nakita ninyo, ang Diyos pa rin ang kumakatagpo. Kumatagpo kay Peter, kumatagpo kay Abraham, siya ang kumatagpo, siya ang naglikha kay Adam and Eve. Amen? Walang taong naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa'yo, ang Diyos ang tumawag sa'yo. Amen? Ang Panginoon po. Kaya ang Diyos din na nag-uutos sa atin ngayon na abutin din po natin. So, mahalaga na nagpi-preach tayo in series. Kasi yung series po, nagte-take advantage ito para makuha natin yung kalooban, amen, ng mga tao sa labas. Yung mga kwento, 'di ba? Yung mga kwento from Matthew, from John, 'di ba? Yung mga ganyan. Maganda po talaga na nababaybay po 'yon. Para maintindihan natin saan nagsimula, 'di ba? Na pwede rin yung mga parable, amen, na pwede silang katagpuin ng mga istorya na 'to. Yung mga ginamit ng Panginoon na mas maintindihan nila yung mga istorya kung paano si God is hindi niya pinupush yung mga tao away from Him. Ini-embrace ni God kahit pa makasalanan, katulad na lang ng babaeng makasalanan, 'di ba? Nabatuhin siya, patayin sa pamamagitan ng bato. Anong ginawa ni God, 'di ba?
Yung maramdaman nila yung pagmamahal. Anong sabi ni God? Bumulot kayo ng bato. Kung sino walang kasalanan, siyang unang bumato. Amen? Alam niyo yung kwento na gano'n, na mararamdaman agad ng audience mo, kahit pa unchurched people yun, ay ganun pala yung Diyos na kilala nila. Hindi pala siya pag may kasalanan ka, itatapon ka na agad sa impyerno. That's not the God. That's not God. Amen? Huwag natin ipakilala si God na napaka-harass niya, na napakasama niyang Diyos. Hindi yun yung Diyos na kilala natin. Amen? Kung siguro ganun yung narinig mo na kapahayagan nung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ginamit, wala ka rin dito ngayon. Amen? Hindi ganun yung Diyos na kilala natin. Naramdaman natin yung pagmamahal niya kaya nagsasama-sama tayo hanggang ngayon. Amen? Inabot po tayo ng Panginoon Diyos ng pagmamahal niya. Kaya ganun din yung ibang tao. Huwag natin ipakilala si God, lalo na sa unchurched people na napaka ano, pag nagkasala ka sa impyerno ka kaagad mapupunta. Hell is not good news. Okay? Ang impyerno po, hindi siya good news. Huwag natin pag-ibig. Pag-ibig ang kailangan ng mundo. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang kailangan ng mundong ito si Jesus. Ang magkukumpleto sa mundong ito si Jesus. Because Jesus itself is love. God is love. Amen? Hindi siya bitterness. Hindi siya killer. Hindi siya murderer, mga kapatid. Huwag natin siyang ipakilala na napakarahas. Hindi siya unforgivable. Forgiver siya. Mapagpatawad yung Diyos natin. Ganon natin siyang ipakilala sa mga unchurched people. Amen? Kaya napakahalaga po nito. And then, be consistent in your preaching style. Maging consistent ka sa pagpipreach mo. Hindi mo pwedeng iswitch ng back and forth, especially kapag ang tina-target mo is seeker and believers in the same service po. For example, nandun kayo sa managing ng stress. Ang topic, halimbawa, sa atin ng mga church people, nasa managing tayo paano i-manage ang stress. Amen? Tapos bigla kayong pupunta sa Revelation. End of times na agad. Amen? Wag pong ganun, no? Even sa mga, kahit mga believers na. Halimbawa, nasa loob ng church, yung mga pastor natin, di ba? Nag-aaral ka kung paano matanggal ang stress, tapos biglang, the next week, ang pinag-usapan nyo na tungkol na sa end time. Sandali lang, hindi pa nga ako naka-move on sa stress ko eh. Gusto mo gumunaw na yung mundo? Di ba? Alam niyo po yun, di ba? Hi, nakatulong kaya, pastor? Pastor mo, palagay mo mukha ka nakakatulong sa akin. 'Di ba? Sobrang anxiety ko tapos biglang gusto mo end of times na. Sandali lang, 'di ba? Wag gano'n. Okay? So ibig ko lang sabihin, tayong mga believers, hindi maganda yung impact nun sa atin. Lalo na siguro yung mga nagsisik pa lang. Amen? Nakita niyo po? Hallelujah. 'Di ba? Tapos nagtuturo ka, what God thinks about sex. 'Di ba? Halimbawa, mga gano'n ano, tungkol sa lust ng mga mata, 'di ba? Yung mga tukso, yung mga bagay na alam mo 'yon, kapanawan, pornography, amen? Ang tinuturo, tapos biglang masuswitch na naman. Yung ano, yung topic biglang mapupunta na sa prophetic. Amen? Napunta na sa prophetic. Andun ka sa pag-aaral ng mga kalaswaan, 'di ba? Tinuturo yung mga bagay na nakapagpaparumi sa iyo, nakakapag-defile sa iyo. Amen? Bigla ka napunta sa communion ni Jesus Christ. Amen? Hala, ito ang aking katawan. Sabing ganon, tinuturo yung katawan ni Kristo. Amen? Ang dugo ni Kristo, tinuturo. Pero no isang linggo, pinag-uusapan ninyo yung about the last. Yung mga bagay na kapag paparumi. Amen? Tapos the next week, biglang tinuro yung communion. Hindi po siya bagay. Amen?
So, piliin natin, no? Yung magkaroon tayo ng consistent po sa pagpipreach. Kaya kung napapansin ninyo, purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa wisdom at karunungan ng Panginoon na kapag nagtuturo tayo, katulad nung sa prophetic natin, 'di ba? Sa mga topic natin, even sa akin po ano, talagang ina-align ko. Ina-align ko kasi ayokong maligaw kayo. Kung halimbawa, the law of ano yung pinag-usapan natin, dun ako. Magpo-focus ako doon. Kasi gusto kong mas maunawaan ninyo. Hindi ako patalon-talon po ng pagpipreach. Kasi mahalaga ang kaunawaan. Kasi sa kaunawaan, doon mo makikita yung way kung paano i-absorb ng mga audience mo yung tinuturo mo. So mahalaga po ano na maging consistent tayo sa preaching style natin. Kasi doon nakikita yung growth. At doon sila lalong ma-excite kasi excited sila kung ano yung next na topic. Excited ako kasi natutunan ko last week yung about sa law ng impartation. Gusto ko ring matutunan yung iba pa. Kasi mahirap yung puro simula ka lang tapos hindi mo nakuha yung pinaka-ending. Amen? Nang, subukan yung manood ng pelikula na walang ending, hindi kung hindi mo itapon yung isang piraso ng sapatos mo, 'di ba? Nakakainis kaya. Yun nga, yun nga lang Korean drama na ano, biglang dadaan sa Facebook ko, biglang walang ending. Sayang yung oras ko. Nakarelate ba kayo? Sayang yung oras ko, 'di ba? Nakakainis. Nakakainis. Nasayang nung oras ko. Anong nangyari doon sa mayaman na babae na gano'n, 'di ba? Pero nang hinayang ako sa oras ko imbes na nag-aaral na lang ako ng Bible. So, gano'n siya. Gano'n po, ano, sinasabi ko lang sa inyo na maging consistent tayo sa preaching style natin. 'Di ba? Dumaan kasi sa social media, ang daming gano'n. So, praise the Lord. Yun yung sinasabi ko sa inyo na maging matalino tayo mga kapatid. Ha, wag po tayong maging gano'n. Lalo na ngayon, nag-aaral na tayo. I believe dumarating yung pagkakataon na aabutin niyo yung pamilya ninyo. Huwag kayong gano'n magturo. Amen? Huwag kayong gano'n magturo. Kasi baka pag ako yung sasampalin ng tsinelas, eh, 'no? Walang ending, ano ka ba? Joke lang. Si Ate Rebel sinasampal ng tsinelas yung audience niya. Praise God. Ay, naku, Jesus. So, praise the Lord. Amen? So, ganun po. Mahalaga kasi, I'm not saying na we cannot preach po, but I'm saying how to let them grow na slowly but surely. Alam niyo po yun, mahalaga yun. Yung team natin, kapag seeker ang ating yung mga naghahanap pa lang sa Diyos, uhaw sa Panginoon Diyos, bagayan natin. Maging consistent tayo sa preaching style natin. Naniniwala po ako na we can do this. Kasi nagagawa na natin to. Amen? We can do this, mga kapatid. We can win. Yeah? Kaya nga pinag-aaralan natin yung mga teaching ng theology, pinag-aaralan natin yung doctrine. Amen? Para alam natin yung mga doctrine kung ano ba yung pwede nating ituro sa mga unchurched people without telling them na maging parang sobrang religious natin. Amen? So mahalaga that we do preach in the series kasi ito yung aspect ng spiritual maturity na pwede nilang matutunan. And ito rin yung nagtuturo sa atin how we must communicate in a way na makakonect tayo. Mahalaga yung connection natin somehow sa mga nangangailangan po, lalo na sa mga unbelievers. Amen? Kaya mahalaga po, we need to be very consistent sa ating preaching style. Amen? So purihin po ang Panginoon. And next is choose the guest speaker carefully. Dito sa online po, nakikita nyo, hindi tayo papalit-palit ng mga pastor na hindi naman po ginagamit natin sa online. And I praise God for that. Kaya nga, nananampalataya po ako na mahalaga po ang pag-choose natin ng guest speaker, lalo na sa ating mga church. Amen? At yung mga tao po na mga evangelist, 'di ba? Meron talagang naka-align para sa evangelist, para sa mission. Amen. There is na staff na tinuturuan para doon. So mahalaga, bakit mahalaga? We cannot use many guest speaker.
Kasi iba-iba po ano ang way ng pagpi-preach nila. Pag hindi natin kabisado, amen, mahalaga po na kino-consider din natin yung mga audience. Ano yung mga advantages na pwedeng gamitin nila sa mga people. Amen? Kasi bakit? It matter kasi it's affect the audience. Katulad natin lahat dito. Amen? Naaapektuhan kapag iba-iba ang speaker natin. Amen? So, bakit mahalaga na same speaker ang ginagamit natin? Bakit? Nabubuo yung ating relationship. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng magaan, 'di ba? Pag laging si Pastor Carl, Pastor Charles, Pastor Rodel, amen, nabubuo yung love natin. Nakikilala nila tayo. Sa mga patotoo natin, nagkakaroon tayo ng pagkakakilanlan sa isa't isa. Ganon din sa pastor na ginagamit natin, nabubuo yung love sa people. Amen? Yung intimacy natin to know one another. Napakahalaga po nun. Kaya, ang style ng preaching, mahalaga na, consistent tayo, and even ang ating guest speaker, we need to be careful. Choose the guest speaker carefully. At bilang leader po, I am, 'di ba? Accountable po ako doon. Kaya hindi ako maaaring pwedeng basta nalulungkot kaya ako. Alam nila na ni Andrea, alam niyo kinokol ko yung mga pastor natin. Bumalik sila. Si Pastor Charles dati, umalis na yan pero I talked to him. Sabi ko, Pastor, ano pong problema? Bakit po feeling daw kasi niya pag di tayo sumasagot, 'di ba? Hindi natin siya naintindihan. Kaya mahalaga po na maging respectful tayo sa mga speaker natin. Kasi kahit sila ay pastor, they have emotion, may feelings din sila na kailangan nating makipag-interact sa kanila. So, inexplain ko yun kay Pastor. Pastor, we are so blessed po sa buhay mo. And kung pwede pong ipanalangin nyo, sabi ko, and kapag nakapag-decide kayo, please come back. Kaya napabalik po si Pastor Charles. At inimpose niya po ang Discipleship 101. Kaya mga kapatid, ako din bilang leader sa inyo, I am accountable, pero may part din kayo. May part din kayo na mag-respond. May part kayo na mag-show ng respect sa mga speaker na inilalagay ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po madaling maging leader katulad ko. Amen? Pero humihingi din ako ng pakikipag-isa ninyo na kung paanong minamahal nyo ako, mamahalin din natin yung mga pastor natin. Aalagaan din natin sila. Aabutin din natin sila. Tutulungan din natin sila kung paanong nagtitiis, nagpapagal yung ating mga pastor. Amen? So we have to be careful. Amen? Para mabuo yung love, maging intact, maging stable po tayo na ano man ang pinagdadaanan natin, hindi lang natin kasama yung mga pastor natin sa kasaganaan. Kasama natin sila kahit sa worst time ng buhay nila, nagpapanalanginan tayo. Amen? Nabubuo yung ating pagiging pamilya sa loob. Pag may nangangailangan na mga kapatid natin, 'di ba? Aabutin din natin sila. Hindi lang tayo magkakasama sa comfortable na buhay natin, even sa difficulty, even sa extreme, 'di ba? Namatayan yung mga kapatid natin, nandun tayo, 'di ba? Hindi nila malilimutan 'yon. Alam nyo, mga kapatid, sa buhay ko naranasan ko maging sobrang saya. Pero yung panahon na sobrang saya ko, hindi napantayan. Amen? Nung kalungkutan ko at nakita ko yung mga taong natira sa akin, yun lang yung naaalala ko. Hindi ko naaalala yung mga panahon na sobrang saya ko. Naaalala ko yung panahon na kailangan ko ng tulong at ito yung mga tao na nasa tabi ko. Mas maha, mas ma, maaalala mo at matatandaan mo yung mga tao na nandun sa panahon ng difficulties mo kaysa sa panahon ng kasayahan mo. At mararamdaman ng tao ang pagmamahal natin sa kanila na we care about them kapag nandun tayo sa panahon ng difficulties nila. Kaya kung gusto mong malaman ang totoo mong pamilya at totoo mong kaibigan, alalahanin mo'y panahon na down ka at sino yung mga taong nandun. Yun yung totoong kaibigan mo. Dahil kung ang makakasama mo lang nung komportable ang buhay mo, amen, I guarantee you, maraming mga using people ngayon sa mundo. Kaya maging totoo po tayo.
Kaya mahalaga na ang love ni God ang ginagamit natin para sa mga tao. Hindi po yung pag-ibig natin. Kasi pag-ibig natin, mamahalin mo lang yun dahil may ginawa silang mabuti. Pero pag pag-ibig ng Diyos ang ginamit natin, mahal mo siya, patatawarin mo siya kahit pa nakagawa siya ng hindi maganda sa'yo. Amen? So mahalaga po, no? Choose the speaker carefully. Purihin po ang Panginoon para magkaroon tayo ng mas maayos, mas matiwasay, mas mapayapa, amen, at mas mabuting kongregasyon. Amen. And katulad po ng paglabas natin, paggaling natin sa church, paglabas naman natin, mahalaga na makapag-win tayo sa labas. Amen. Na dala-dala pa rin natin yung pag-ibig na nakuha natin from our church going to unchurched people or unchurched member of the family or unchurched friend. Amen. Kaya purihin ng Panginoon. I hope and I pray po na malaking impact ang natutunan natin ngayon dahil kailangan natin to sa trabaho mo. Amen. Saan ka mang lugar nandoon, sa social media, kung may makaibigan ka pa, di ba? Let's win soul. Amen. Hindi po natatapos ang salvation dahil tumanggap lang tayo. Kailangan ng salvation, kailangan ng good news ng buong mundo. Amen. Purihin ang Panginoon dahil nananampalataya ako na lahat ng tuhod luluhod sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we honor you, O God. Salamat po sa strategy, salamat sa lesson, salamat sa kabutihan mo, salamat sa mga tinuturo mo sa bawat isa sa amin on how, Panginoon, na magkaroon kami ng unite. Amen. Matatag, Panginoon ko, na katawan, na bahagi ni Kristo, at ikaw ang ulo, Panginoon. Lord, we honor, Panginoon, ang pamamahala mo sa bawat isa sa amin. We honor on how you made our hand na magkatulong-tulungan. We honor you how you made, Panginoon, our feet na lumakad kami ng may kapayapaan. We honor, Panginoon, na paano mo kami pinagbuklod na nasa katotohanan ng iyong banal na salita, Panginoon, upang marating namin, Ama, hallelujah, ang divine destination, Panginoon ko, na itinalaga mo from the beginning ng foundation ng mundong ito. Kaya, Ama, maraming salamat po that in one mind, through your mind, Jesus Christ, our Lord and Savior, Panginoon. Salamat sa pagtuturo at pagtutuwid at pagkokorek mo, Panginoon. May we gather, Panginoon, na lagi kami, Panginoon ko, nasa fellowship ng pag-ibig mo. Pagmamahalan, pagmamalasakit sa isa't isa, pagtutulungan, pagkapatawaran, Panginoon. Pagtulong, Panginoon, paghila pataas sa mga kapatid namin na nasa baba, na nasa failure, Panginoon, na i-lift up namin sila dahil we are part ng katawan mo. Kaya purihin ka, O Diyos, salamat sa pag-ibig na dumadaloy sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga mata mo, Panginoon, na makita namin, Ama, ng may habag, ng may awa, Panginoon, ng mga taong wala pa sa'yo. Lord, help us na maging burden namin, Panginoon ko, sa puso namin ang mag-win pa ng maraming lost soul. Because this is your desire. Yung desire na to is una mong naging desire. For you love, Panginoon ko, this world, Ama. Kaya mo binigay ang iyong bugtong na anak, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Para sa pagpili mo sa amin sa divine assignment na kailangan namin gawin. Dakilang Ama, hinihingi po namin, Panginoon ko, ang patuloy, Panginoon ko, na kauhawan namin, Ama, hindi lang sa salita mo, kundi sa mga nawawalang kaluluwa. Salamat po, Ama, for we are your kingdom asset, Ama, sa kingdom mo, and you are our King of King and Lord of Lord. In Jesus' name, amen and amen. Back to you, Ate Rubilin. God bless po. Amen. Praise God po.